Po ako ng karamdaman. Siya po ay yung severe endometriosis. Mas matindi po siya kumpara po sa dysmenorrhea. Dito po sa Lucena, hindi po siya nalunasan. Hindi ko po talaga alam kung makakasurvive ako. Bago gumawa ng anumang gawain, manalangin tayo. Sa gabi naman, bago ka po matulog, manalangin ulit tayo. Bali yung sambahayan po namin, ang tatay at nanay po namin, sila po yung unang nakapakinig. At maging kami po kasi noon ay parang high school students na. Kaya nakapakinig na din, nakapanood na din po kami. So, kusang loob po namin yun na umanib na din po kami kasunod po ng aming mga magulang. Kaya po noong April 15, 1998, ako po, kasabay ko po yung aking kakambal na si Sisnet ay nabautismuhan po kami awa tulong ng Diyos. Natutunan ko na po noon ang kahalagahan ng pagdalo sa pagkakatipon at pagganap ng tungkulin. Yun pong unahin po talaga lagi ang Diyos. Mararamdaman mo po na ang paggawa po na ito ay may paggabay lagi ng Diyos. Mula pa po noong ako ay nag-aaral pa lamang hanggang sa makatapos na po ako sa kursong education. Siguro po ang isang maituturing ko talagang paggawa ng kamay ng Diyos sa aking buhay. Naging top 2 po ako sa licensure exam ng teachers, licensure exam of teachers. Talaga pong napakalaking paggawa ng Diyos yon sa aking buhay. Pasado ako! Pasado kami! Salamat po sa Diyos. Ikaw po ang may gawa nito. Kung tatanungin ko po yung sarili ko kung kakayahan, hindi po ako ang gumawa talaga doon. Yung mga ganong instansya po, doon talagang ipinagpapasalamat ko po sa Diyos yun kasi nauunawa ko po na siya po yung gumawa nun. Mayroon pong pangyayari sa aking buhay na hindi ko po inaasahang mararanasan ko. Siguro pinakamabigat na pagsubok ay nung nagkaroon po ako ng karamdaman. Siya po ay yung severe endometriosis. Mas matindi po siya kumpara po sa dysmenorrhea. Dito po sa Lucena, hindi po siya nalunasan. Yun po ay tuwing may monthly period na hindi ko po talaga alam kung makakasurvive ako. Minsan po hindi ako nakakakain, hindi nakakatulog sa tindi po ng sakit. Nagkakataon po, ang napakahirap po ay kapag tumataon siya na may pagkakatipon. Tinitiis ko po siya. Dito po sa Lucena, hindi po siya ma-diagnose ng maayos. Tatapatin kita, Miss Galliano. Kailangan na natin ng agaran lunas dahil sa maluban lagay mo. Kailangan natin malaman kung ito ba ay cancerous. Ang gawain po noon na inisip ko po talagang maaaring huling gawain na madaluhan ko, ayun pong Fiesta ng Diyos. Ipinagpasa Diyos ko po yung kalagayan ko na yon. Dumuti pa rin po ako sa Fiesta ng Diyos na iniisip kong maaaring ito ang huling gawain na magagampanan ko. Awa tulong po ng Diyos, nakalipas po ang operasyon, 6 na oras siya. Nagtataka din po yung mga espesyalista, 3 espesyalista po kasi yung humawak sa akin, ay naapektuhan din po kasi ang internal organs ko. Hindi po cancerous. Ano po ang lifestyle mo? Ano mga kinakain mo? Nakakapagtaka kasi ilang laboratory na ang dinaanan, talagang hindi cancerous. Payo po yun sa amin ni Brad Eli na mag-take po ng mga juices, cleansing, at higit po sa lahat, panalangin po. Ganun ba? Sige, magpatuloy ka sa pagdadasal at malaking naitutulong yan sa'yo. Yun po ay tinatanaw ko na malaking utang na loob sa Diyos. Yun po, bagaman ngayon po ay may mga patuloy pa akong uminom ng gamot, pero patuloy ko rin po nararamdaman ang lingap ng Panginoon. Lalo ko pong na-realize doon na talagang mahalaga yung tungkulin, yung oras,
Bawat pagkakataon na makakaganap ka ng tungkulin, i-grab mo talaga yung opportunity na yun kasi bigay yun ng Diyos. Sa kasalukuyan po, ako po ay 25 taon na bilang kaanib sa Iglesia ng Diyos. Awat tulong po ng Diyos ay nakakapagpatuloy po ako sa pagiging miyembro ng music ministry. Ako rin po ay pinagkalooban po niya ng hanap buhay. At sa kabila po noon, may hanap buhay man po ako, pero ang itinuturing ko pong, paborito ko pong profesyon ay yung pagiging Kristiyano. Ang paborito ko pong uniforme ay yung uniform ko po sa music ministry. Panatag po ako sa aking pananampalataya sa awat tulong po ng Panginoon. Ako po si Sis Azalea Galiano at ito ang istorya ng aking pananampalataya.